Hi there mga beloved kong soulmates! Kamusta po kayong lahat? Happy New Year po! Welcome 2025! Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal dito sa Renzo Tarot Channel. Nandito naman po tayo para pagsamahan ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi nabangan, sinusubaybayan ang pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Pasensya na, 5 araw pong walang upload ang inyong lingkod. Alam niyo naman, nagpahinga ng konti, na in-enjoy yung holidays, but huwag kayong mag-alala, I'm still here, buhay na buhay, I'm back. Hindi ko pa kayo iiwan. Maraming salamat po sa inyong laging panonood, pag-aabang at walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal sa Renzo Tarot Channel. Sige po, sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa ating mga returning viewers at sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po kayo. Kapag naka-resonate po kayo sa ating reading ngayon, ay mag-comment po kayo at huwag niyong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na reading. Sige po. Ang ating pong reading ngayon is special sapagkat ang ating pong reading ngayon na gagawin ay para po sa buwan ng January. Anong yung mga kaganapan sa January hanggang June 2025? Ibig sabihin po sa first 6 months o kalahati ng taon para sa inyo to mga pinakamahal nating Sagittarius. Sige? Sagittarius, anong mga kaganapan, kapalaran mga dapat mong abangan sa loob ng 6 na buwan, January to June 2025? Sagittarius, sige, wag na natin patagalin. Pakunin na natin. Ngayon, instead of 10 cards, kukuha tayo ng 12 cards. Okay? 12 cards sapagkat ipapartner natin 6 na set at titingnan natin kung anong mga mangyayari, anong yung mensahe ng universe para sa inyo Sagittarius sa loob ng 6 na buwan. Sige? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 12 cards para sa aming 2025 reading starting January to June 2025 para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Sagittarius. Unang-una, maraming salamat po. Hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa buong 2024. Although may mga buwan na matagal na nawala, hanggang sa aking pagbabalik ay talagang naging mainit po ang inyong pagtanggap at suporta. Maraming salamat po. Magtutuloy-tuloy na po ito at marami pa pong taon tayong pagsasamahan. Maraming salamat sa inyo, pinakamahal kong soulmates. Okay? Pag ganito po, binabalik po natin at magpapakita. Kukunin lang po natin yung mga nakataob, nahuhulog, tumatalsik, or nagja-jump na cards. Sige, meron na tayong isa. 11 cards pa. Yun, 2. Spirit Universe. Sige, ayusin natin. Sagittarius, I know that you're so excited. Stay tuned. Huwag ka nga alis, ha? Sige, Spirit Universe, Spirit Guides. Last 10 cards po. Bigyan niyo po kami ng 10 baraha. Okay. Angels and Sisters, Spirit Guides, 10 baraha pa para sa aming mga Sagittarius. January to June 2025. Sige, yun, 3. Siyam na lang. Sige. O, sige. 2, 4, 6. 6 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 6 cards please. Ulitin ko po ha. Talagang grabe, nakaka-overwhelm. 65k strong na tayo. And I know na mas lalo itong lalago ngayong 2025 sapagkat alam kong andyan po kayo. Hindi nyo ako iiwan. And nakakataba sa puso ang inyong mga suporta. 2, 4, 6, 8. 4 na lang. Okay. Last na ayos natin kasi 4 na lang kukunin natin sa Sagittarius. Pasensya na medyo matagal but I know this will be worth it. Okay? This will be so worth it. Magiging talagang magsulit yung pag-aantay natin sa mga cards sapagkat sabi ko nga, kinukuha lang natin yung mga tumatalbog. Yun, 3 na lang. Tumatalon kasi dyan tayo nakakagawa ng meaningful and soulful na tarot reading na makaka-resonate ang lahat. Sige? Okay, yan. Parang kompleto ng 12. Sige, bilangin natin ha, Sagittarius. Bilangin natin kasi parang kompleto na yung baraha mo. Lagay natin sa gilid. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kulang pa tayo ng isa. Kuha na tayo ng, kunin natin itong nasa taas. Okay, 12. Okay, i-shuffle din natin siya para mas maganda. At ilatag na natin by partner. Okay? Sige, yan. First set. Second set, February, March, April, May, and June. Okay, yan. Nakikita nyo ha? Kompleto ang ating 12 cards. Sige, without further ado, simulan natin sa buwan ng January. Mga kaganapan sa buhay mo. Ngayong January, hindi pa naman huling lahat kasi pagkat pangalawang araw pa naman ngayon. Ano bang mga kaganapan sa Sagittarius sa buwan ng January 2025 para sa'yo? Hangman and 2 of Pentacles. Okay.
the message that I can feel here, or ang nais iparating sa'yo dito ng universe, Sagittarius, ay ngayong buwan ng January ay magdahan-dahan, medyo parang take it slowly sa mga bagay, sa mga decision na gagawin. Kung may mga important decisions ka, this is not the best time para sa'yo, Sagittarius. Nakikita ko dito sapagkat ang nais iparating dito ng universe ay it takes balance, it takes wise decision, but kasi there's a hanged man, so ibig sabihin it doesn't mean na matiteng ang buhay mo sa January 2025, but I can see here na hindi ito ang tamang panahon para gumawa ng isang malaking desisyon. Maaring baka mamaya gusto mo magbukas ng bagong business or mag-move sa isang lugar, bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, or any kind of big transactions ay ang nakikita ko dito ay hindi ito applicable para sa'yo. This is ang January 2025 para sa'yo, Sagittarius, is more on, relax. Talagang lang muna. Just juggle, or parang, what I mean, just do your job. Magtrabaho, maayos. Talagang, ang tawag nito, magtrabaho na maayos or whatsoever. Do everything that you want as normal. Okay? Kasi yan, kailangan balanse ang lahat. Pero yun lang, sasabihin ko, walang big decision na gagawin, ha? Sagittarius, pagpalipas yan sa mga susunod na buwan, Pagpalipas yan sa mga susunod na buwan, titingnan natin kung ano yung best month mo para sa'yo. But this January 2025, I can see here, there's no negative. Walang negative na ako nakikita. Is as usual, kung anong nararanasan mo sa buhay mo, it will continue. Kung may blessings, just make sure na maging wise sa mga ipag-spend ng pera, lalo ito pera to, kailangan daw balansehin. Kung posible, dahil kakapasok lang taon, wag mo nang masyadong puro gastos palabas. Okay, if make sure kung pwede ay talagang more on income generating, o kung hindi naman talaga wala pang masyadong pumapasok na pera, at least yung nakaipon mo or naitabi mo, or yung mga kung ano man ang meron kang resources ngayon ay kailangan mong balansehin or kailangan mong maingat na i-manage. Okay? That's for January para sa iyo, Sagittarius. Sige. Tingnan natin para sa buwan ng February. Okay, February para sa mga Sagittarius. Okay. Oh. Wow. Very concise, talagang connected silang dalawa. Kasi tingnan mo, sa February, Moon and Queen of Wands is all about emotion. Okay? Sa February, ang February 2025 mo daw, Sagittarius, ay magiging emotional. So, ibig sabihin, I can see her, na kailangan mong bantayan ng mabuti ang iyong emosyon, sapagkat Moon is all about our emotions. So, there will be a revelation, walang maitatago. Siguro may mga sekretong mabubunyag, may mga sekretong ikaw malalaman mo, o sa mga tao sa paligid mo, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, you thought they are real, akala mo okay ang lahat, pero may mga revelation na magaganap. Okay? I-prepare yourself, pag ihanda ang sarili mo sa buwan ng Pebrero, sapagkat the emotions will be heightened, or parang magkakaroon ng exchange of emotional not confrontation, pero I can see here na parang both sides, parang kung may partner ka, or kung if you're single, parang si members of the family, parang your life will be in emotional state. Parang lahat ng gagawin mo ay parang apektado dahil ng emotion mo. Since here the Queen of Wands, I can see here na kailangan mo lang ng maayos na pagbabalanse, maturity with terms of this Moon. Diba, Moon represents our emotion. So, February is more of talagang pagbabalanse lang ng mga emosyon mo, kasi makaka-apekto ito, diba? Ang laki ng epekto ng emosyon sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, lalong-lalo na sa paggawa ng mga desisyon. Future decisions in life, it may be affected, it may prosper or fail. Depends upon sa mga desisyon na ginagawa natin base sa emosyon. Okay, kapag siguro na-overjoy ka, nagawa ka ng desisyon, or baka mamaya gumawa ka ng desisyon nung panahon na galit ka or malungkot ka, of course, it varies. Pero I can see here na talagang this month, itong buwan ng Pebrero, ay mapupuno ng emotion para sa iyo, Sagittarius. Okay? Very emotional month para sa iyo yan. Okay, nasusundan ba, Sagittarius? Tingnan natin pangatlo. Buwan ng March na pala, sorry. Anong pangatlo? Pangatlong set. Okay. Buwan ng March. Okay. 2 of Swords and 5 of Cups. So, makinig mabuti. Makinig kang mabuti, Sagittarius. Kung ang February ay puno ng emosyon, sa March nakikita ko na magtutuloy-tuloy ang hindi naman to totally na depression, because there's a sadness here. Parang merong bagay
you need to prepare yourself. O, di ba, prank ako dito kung alam kong medyo hindi maganda, hindi ko tinagtatakpan. Sinasabi ko ang totoo. Ang nakikita ko dito sa March ay konting pag-iingat, alagaan, kasi parang ito yung magiging anong tawag nito, parang effect nung para sa February, parang ito yung magiging karugtong, okay? Ito yung magiging karugtong na epekto ng pagiging emotional mo sa February. Sa March, I can see her sadness. Okay, maybe maapektuhan ang mental health mo dito. That's why you need to be very careful. Kailangan mong alagaan ang mental health mo. I can see her, kasi bakit mental health? I can see her na parang magkakaroon ka ng, sa March, there will be a big decision making na parang may involved na kailangan mo talagang nag-iisip ka, kailangan mo ng tulong. It takes na parang it would take wisdom. Kailangan mo talaga ng guide ng universe, ng Panginoon sa malaking desisyon na gagawin mo na to na darating. Isang sitwasyon na darating para sa iyo, Sagittarius, sa buwan ng March, na maaring kailangan mo talagang gumawa ng aksyon, o kailangan there's an urgency para gawa ng aksyon or isolve ang isang bagay. That's why ito, maapektuhan ka in the sense na parang makakaroon ng sadness, worry, or parang kakaroon ng frustration. Ito nakikita ko dito sa buwan ng March. Kailangan mo ng maging matalino sa mga gagawin mo. Kailangan mong humingi ng tulong, kailangan mong tatagan ang sarili mo, kailangan mo ng magdasal ng mabuti sa Panginoon, sa universe, humingi ka ng tulong para mabigyan ka ng signs or ng wisdom kung paano mo haharapin, kung ano ba ang tama, kung ano ba ang nararapat na desisyon na gagawin mo dito sa big decision making na kaharapin mo sa buwan ng March. Okay? Wag matakot or wag mangamba. Okay, this is the reality, itong katotohanan. But don't worry, kasi sa bawat problema, sa bawat mga pagsubok lang yan, I believe na mayroon pa tayong 3 buwan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na puro medyo hindi maganda. May resolution yan. May magandang buwan din. Hindi pwedeng dire-diretso. Okay, Sagittarius, kasi kailangan mo lang pagdaanan ang lahat ng bagay. Okay? Sa buwan ng April, tingnan natin. Ayan na. Di ba kakasabi ko lang? 8 of Wands and Wheel of Fortune. Okay, makinig ka mabuti. Sa buwan ng April, Sagittarius, simulan natin dito sa 7 of Wands, 8 of Wands na sabi ko kanina. Dito sa 7 of Wands, the same sa March and February, maging maingat naman, not on your emotion, not on your mental health, but I can see her maging mag-iingat sa pagtitiwala sa mga tao. I can see her sa April na parang kasi may Wheel of Fortune, may swerte na darating, may malaking blessing. Maaring siguro masosolve mo itong mga problema na darating, at the same time merong biglang surprise blessing na parating sa'yo with the Wheel of Fortune o sa ruleta ng kapalaran. That's why I can see her na parang pagtatraidor, parang maaring isang tao na close sa buhay mo or member of the family, or parang may connection ka sa araw-araw, or parang close kayo, but I can see her na may pailalim, ay parang may inggit na nais kang pabagsakin. Okay. Alam mo yan, magre-recover ka pa nga lang dito sa mga buwan na parang naapektuhan ka, at the same time magugulat ka dito. Huwag ka mag-alala, kasi si Moon, ito, tutulungan ka nito. I-reveal niya ang tunay na kulay ng tao na to, para malaman mo, para maiwasan mo na siya, matanggal mo na siya, ma-cut off. But all in all, huwag ka mag-alala. It's because it will not succeed with this Wheel of Fortune. Talagang normal lang na kapag tao ay may malaking biyaya na dumarating, or parang after the struggle ay bigla tayong bumangon at umangat, hindi nagugustuhan niya ng kapwa natin. That's why here they are sa buwan ng April. Mararanasan mo ito, Sagittarius, na may mga tao na akala mo ay tutulong sa iyo during these times na kailangan mo ng tulong, but sila pa pala ang nais na makita kang lugmok or malungkot or talagang down na down. But don't worry, kasi merong surprise blessing para sa iyo, this Wheel of Fortune, ruleta ng kapalaran. Ito yung pangalawang pinakamakapangyarihang card dito. So wag ka mag-alala, kasi sabi ko nga, hindi araw-araw ay bagyo, hindi araw-araw ay puno ng problema. Darating pa saan ba, at meron ding buwan, meron ding araw, or may mga taon din na puro naman biyaya ang para sa inyo. Okay, Sagittarius, yan yung para sa April, ha? Huwag ka mag-alala, malalaman mo, makikilala mo kung sino yan. Hindi papayag ang Panginoon, hindi papayag ang universe na hindi i-reveal ang tao na yan. Okay? Expect that on the month of April. Okay, nasusundan ba? Sagittarius, tingnan natin. Sa buwan ng May, ano ba ang kapalaran? Ano ba magaganap sa iyo sa buwan ng May? Knight of Wands and Two of Cups. Okay. Sa buwan ng May,
Sagittarius, I can see here na meron pa rin konting-konti na lang, konting-konting pag-aayos na lang ng emotion because the ones is still facing here. So siguro meron pang konting mga dapat lang ayusin. May mga imbalance lang in terms of not in decision making. Siguro may konting sungit-sungit na lang, konting bugnutin, sensitivity, but I can see here na magiging okay naman siya kasi yung Wheel of Fortune, magbubunga siya ng a network of people. I can see her offering or parang makikipag-partner sa'yo with this Two of Cups. Parang merong isang taong lalapit sa'yo na tutulungan ka, or parang dahil nakita itong struggle mo for the past, but at the same time nakita naman yung sincerity mo bilang tao, or talang siguro matagal ka namang kilala nito, napagkatiwalaan ka. That's why darating ito sa buhay mo in the month of May, at pagkakatiwalaan ka o offeran ka na parang sige, gamitin mo to, or parang mag-sosyo tayo kasi kailangan mo makabangon, Sagittarius. Okay, expect that on the month of May, merong tao, network, or maybe magkakaroon ng connection muli sa mga tao in terms of growth na parang makakatulong sa iyo. Itong offering is may kinalaman sa paglago ng iyong kapirahan or ng iyong career, since Cups represents your dreams and aspirations. But dito sa Knight of Wands, don't worry kasi konti na lang talaga. Konti na lang itong May, matitira pa ng unti. But I can see here, parang sensitivity na lang, siguro bunga na lang ito ng pagod mo or ng konting pag-iisip. But all in all, malapit na, there will be a balance of everything para sa iyo, Sagittarius. Okay? Expect sa May, merong lalapit, makikilala, magkakaroon ng proposal or partnership, collaboration para sa iyo na makakatulong sa buhay mo in terms of finances and career growth. Okay? Sige, tingnan natin sa last set, pang-anim na set ng ating cards para sa buwan ng June 2025 para sa ating mga mahal na Sagittarius. O, tingnan mo, Knight of Swords, paggaling sa Knight of Wands, Knight of Swords, at the same time, Eight of Wands. This is a very beautiful ending cards. Bakit kasi nabe? Tingnan mo dito, unahin ko dito sa Knight of Swords, paggaling dito sa konti na lang, di ba sinabi ko sa May, dito sa Knight of Wands, may konti na lang na parang mga emotional imbalance. Siguro sabi ko parang na lang yan, sensitivity na lang. Sinundan siya ng Knight of Swords, ibig sabihin your June will be filled with action. Mabibisi ang buhay mo sa June 2025. Siguro nga dahil dito sa Two of Cups, yung offering collaboration sa tao, itong makikipagsosyo, makikipag-network sa'yo, or parang may i-offer sa'yo na bagay. That's why this Knight of Swords, I can see here action, mga parang more on parang ang daming exchanges, parang ang daming deal, ang daming mga racket, parang nakikita ko dito, parang ang dami mong pupuntahan, ang dami mong dapat ayusin, mga papers or whatsoever. It's all about action. And don't you worry kasi sa June, with this Eight of Wands, I can see here na everything will prosper easily, fast, magiging fast track, kumbaga mabilisan. Okay, dahil Eight of Wands ang nakikita natin dito. Makikita mo kung gaano ka kabise sa buwan na to, ganun din magiging mabilis mo makikita ang bunga ng lahat ng itong pinaghihirapan mo, itong ginagawa mo with the help of the Wheel of Fortune. Okay, don't you worry kasi talagang magsasucceed ka. Okay, walang magagawa itong mga taong naiinggit sa iyo, na kapabagsak ka. You just go to the flow, just continue what you're doing, huwag ka magpapapekto kasi kapag mas lalo ka pa nila nakita na umaangat, mas lalo kanilang babatuhin. But this June, I'm so happy na Sagittarius na talagang from January, February, March na kahit pa medyo tagilid, makakabawi kay April, May, June at talaga magtutuloy-tuloy yan. Knight of Swords, your life will be filled with action. Mabibisi ka sa bagay na makakatulong sa'yo in terms of money making, at magiging mabilis ang progress, magiging mabilis ang paglago, magiging mabilis ang mga bunga na makikita mo dito sa mga bagay na ginagawa mo. And with that, congratulations, that is your January to June 2025 reading, Sagittarius. I am praying na marami nasa sign ng Sagittarius sa makaparoon nito ngayon. Ulitin ko ha, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal. Kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe, mag-comment kayo kapag nakaresonate kayo dito sa ating reading ngayon. At don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod nating video sa pagsasamahan. Hanggang sa muli, mga pinamahal kong soulmates, mag-iingat kayo lagi. Ano man ang ginagawa nyo, maraming salamat sa inyo. God bless us all.